So ito yung mga wheel defix natin, okay? Ang daming wheel defix. Ilang beses ako na tie-in. So yung mga tie-in ko ay ito yun. Yan. Yan, tie-in na yan. Yan, tie-in yan. Tie-in. So ito tie-in. Kitang-kita no na hindi ko na manipulate ng maayos yung pag-tie-in natin. Hindi ko na blend ng maayos to yan. Yung proper tie-in to. Yung proper tie-in to. Ito lang halos perfect. Pero yung iba, ito, at saka ito ay improper tie-in yan. Okay? Wheel defix yan. At yung ating sa taas, itong sa taas, dito, sa taas ay filter to. Okay, filter. At dito, may nakat. Siyempre, undercut na yan, sigurado. Ito yung HBB natin. Itong ating susukatin na yan. Ang dami yung mga overlap. Okay? At ito, may undercut dito. Yung undercut, underfill, overlap, sa gilid niya lahat makikita. Okay? So, ito yung ating electrode na E6013 na new wave na 2.5mm ang ginamit natin. Mula penetration, succeeding pass, at capping. Itong capping ito. Single bead lang itong capping natin. Dito rin sa baba, hindi ko na manipulit ng maayos. Ayan, walang laman. So, underfill siya. Okay? At ito yung ating penetration. Dito, tinasimula, yan. Ito sa baba, ito yung umumbok siya. So, excessive penetration yan. So, ito yung ating tie-in. Tie-in natin sa penetration. At saka ito tie-in natin sa penetration. At dito pa sa taas, meron. So, yung tie-in natin, improper tie-in pa rin siya, no? Sa ating penetration. Kaya yan. May buta siya, wala ka fusion sa, hindi ko na manipulit ng maayos. Kaya yan, hindi siya nagbugtong. Wala ka fusion sa dito. Wala ka fusion. So, dito, walang laman pa rin. Yan. Yung ating pag-weld na gamit ito, E6013 na electrode. 2.5mm ang electrode diameter. Okay? Hello po mga kagrads. Ito ngayon, mag-practice ako sa paghinang ito 3G no, na top bar. At yung gap niya ay 2.5mm. At yung root piece niya ay 2.5 pa rin mm. Okay? At yung mga electrode na gamitin natin, itong new weld na E6013 na 2.5. Penetration, itong E6013. At succeeding pass, ito pa rin. At capping ay ito pa rin. 3G na recommended current setting pala sa paggamit nito, kung babasihan natin yung packaging ay 50 to 90 amperes kung vertical welding position. So hinangin na natin to. So ito yung first pass natin. Dapat magpagapang tayo sa existing tagging natin. Tapos yan, lagi tayong gagawaan na keyhole sa ating pag-penetrate. Yan, may keyhole tayo, no? At yung weld pattern natin ay whip and post. Yan yung atin sa likod, yung arc flow niya. Whip and post lang, unti-untiin lang natin yung pag-whip natin. Yung pag-whip natin, yung napagawa natin na keyhole. Tapos baba natin yung pag-deposit natin. So, tuloy-tuloy lang yan sa ating pag-penetrate. Okay, gamit itong E6013 na 2.5mm ang diameter sa electrode. So, yan pa rin yung ating arc flow sa likod. Kailangan yung ating arc flow makikita o tatagos talaga yan. Yun. Mag-change tayo ng electrode. At pagtapos natin mag-change sa electrode, dapat natin i-feather down yung ating existing weld para good yung ating tie-in sa ating pag-penetrate. So yan, gawa pa rin tayo ng keyhole, tuloy-tuloy lang yan, no? Whip and post. Pwede tayo mag-dragging kung maliit masyado yung ating gap. So yan, tuloy-tuloy lang na din yan sa ating paglinang. Whip and post, yun, gumawa tayo ng keyhole. Yun, whip, post. Yung pag-post natin, deposit yun. Ayan, finish na naman tayo ng electrode. Ayan, pag-apang tayo. Ayan, tapos dyan, ay diin natin. Tapos gawan naman tayo ng keyhole. Ayan, whip, post, whip, post. Yung pag-whip natin, ulitin ko, ayun yung paggawa natin ng butas. Yung pag-post natin, yun yung pag-deposit natin sa ating filler metal. Ayan yung ating arc flow sa likod. So, talagang tagos yan o penetrate yan kasi nasa likod yung ating apoy. So, tuloy lang yan, no? Tapos matapos, unti-untiin lang natin, huwag natin madaliin. Hinahinay lang sa ating pag-whip. Tapos yung pag-post, pwede itong magbilang ng mga 2 seconds, tapos whip na naman. Okay, malapit na tayo matapos ating penetration dyan. Ayan. So, pop up na tayo. So, yun, nakita natin yung kanyang penetration. At yan, pagkatapos natin mag-inang sa penetration o succeeding pass, ay kailangan talaga natin mag-linis, mag-grind tayo, mag-brush tayo kung mayroon tayo, para maiwasan natin yung
slag inclusion. So yan, canvas na natin at zigzag yung ating weld pattern. So wall to wall yan ano. Yung pag-post natin sa gilid ay pwede tayong magbilang ng 2 segundo, no? At yun yung sa likod natin, nakikita nyo na yun yung apoy, yung metal, yung baga pala. Nakikita nyo sa likod. Okay? Tapos yan, mag-install na ng electrode dyan. Yan, pagapang tayo. Yung pagtain pala natin ay sa taas na tayo pagapang. Kasi doon na tayo magpagapang sa existing weld natin, yung first pass natin. Tapos ilog natin yun sa ating printer. Ayan, tuloy-tuloy lang yan. Yung weld pattern natin, ulitin ko, ay zigzag yan. Yung mag-post tayo sa wall o sa gilid ng 2 segundo. Yun yung pag-count natin, 1, 2. Tapos cross tayo, mabilisan. 1, 2 pa rin sa gilid. Tapos 1, 2 naman sa gilid. So, ulit-ulitin lang natin yun hanggang sa matapos. Yan, tapat tayo dyan. Yun, chipping hammering tayo. Chipping hammer. Yan yung ating pangalawang succeeding pass. Zigzag pa rin. Ayan 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yung pag-cross natin ay mabilisan yan. Zigzag pa rin, wall to wall yan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, cross, 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 1, 2, cross. So, ganyan lang lagi yung ating paghinang, no? Itayin natin siya sa ating wall. Yan ang sekreto sa ating paghinang. Kapag, lalo na kapag E6013, ano? So, kung di ka marunong maggamit nito ay pangit to. Maraming slag inclusion. Mas maganda talaga yung E7018 na include sa ating pag-succeeding pass. So, ayan. Tuloy-tuloy lang yan, no? Sa ating paghinang. Sigsag lang tayo. So, yan. So, pwede nyo sundan yan yung ating paghinang sa ating pagsigsag. Ulitin ko, mag-post tayo ng mga pwede ito magbilang, 2 o 3. 1, 2, cross, 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 1, 2, cross. So, ganun lang yung ating paghinang kapag zigzag weld pattern yung gagamitin natin na sa ating paghinang. So, yan, malapit tayong matapos. Nasa bandang taas na tayo. Yun, tuloy-tuloy lang yan. Yung ating arc length yan ay short arc length, no? Parang masyadong dikit na siya. Yung diameter ng ating electrode ay 2.5 ay yun din yung ating arc length. Okay? So, yan. Tapat na rin sa taas. Yung paghinang natin, yung 5 essentials in welding or 5 parameters in welding ay yan yung ating lagi dinadala pag maghinang tayo. Yung 5, yung clamps, di ba? Yung clamps, yung clamps stands for, yung C ay current settings, ang L, length of arc, ang A, angle of electrode, ang M, manipulation of electrode, ang S, speed of travel. Yun yung clamps. Yung manipulation of electrode natin ay dalawa yun. May dragging tayo at saka yung dragging natin ay stringer yun. At yung weaving. Yung weaving natin, ito na yung ginamit ko na zigzag. Ito yung weaving. No, marami yung weaving na yun. May circular, may half moon, yung weapon post natin ay weaving pa rin yan. Okay? So, yan yung 5 na pinaka-importante kung maghinang tayo. Lagi natin yung isaulo, ano? Okay? At yung pag-aralan din yun, yung ating rod natin, yung specification ng ating rod. Yung AWS A5.1, A6011 o A6013 ay dapat alam natin yun. Yung AWS natin, yun yung ating welding reference code. At yung ating A5.1 ay yung types of material natin, yung carbon steel yun. At yung E, of course, electrode yun. Yung 60, tensile strength, ang unit niya ay PSI o KSI. Pounds per square inch or 1,000 per square inch. At yung number 1 natin, yun yung types of welding position. Yung flat, horizontal, vertical, overhead. Yun, yung 4 na position. At yung panghuli natin ay yun din yung ating special characteristic, which is yung current, penetration,
yung ating types of coating, polarity, doon yun natin makikita yung sa huli natin numero. Tingnan nyo po sa description sa video na ito, kaya yung mga sinasabi ko ay isulat ko doon lahat. O i-type ko doon lahat. So tingnan nyo lang doon sa ating description. Okay? At sana ay mayroon kayong matutunan sa ating ginawang tutorial ngayon. At sa mga subscriber ko ay maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pag-porta sa aking YouTube channel. At yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo para at i-click yung notification bell para notify din kayo sa mga susunod pang mga video tutorial. At maraming salamat po sa inyong lahat mga kaprofesor. Ayan, hanggang sa muli.